And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Wala umanong katotohanan ang mga alegasyon kay Ombudsman Crispin Remulla na pinupuntirya nito ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Sa talumpati nito sa harapan ng mga piskal ng tanggapan, nagbigay ito ng pahayag sa kilos protestang nangyayari sa EDSA matapos niyang i-anunsyong maaaring makasuhan na ngayong linggo sa Sandigan Bayan ang mambabatas. Nilinaw nito na hindi niya personal na ipinag-utos na magsagawa ng investigasyon laban dito. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Unang nagsagawa ng motu proprio investigation ang Commission on Elections para sa 75 million pesos na undeclared campaign funds ni Senator Marcoleta, ngunit walang nahanap na sapat na batayan para sampahan ng election offense. Pero pagdating sa ombudsman, lumalabas na dahil kongresista pa ito nang nangyari ang bigayan ng pera, ang pagtanggap ng ganitong kalaking halaga ay maituturing na bribery at labag sa plunder law dahil lagpas sa threshold na 50 million pesos. Ayon kay Remulla, dumaan sa regular na proseso ang reklamo at may sapat na mga ebidensya para maghain ng formal na mga kaso sa hukuman. Ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patamaan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpaan. Bukod kay Senator Marcoleta, iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ang iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman. Una nang inilantad na nasa preliminary investigation na ang mga reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, habang ilan pang mga kongresista ang laman na rin ng investigasyon dahil sa conflict of interest matapos mapag-alamang nagsisilbi rin umanong mga kontraktor. Hinimok naman ni Ombudsman Remulla ang mga investigador ng kanyang opisina na manatiling tapat, propesyonal at nakabatay sa ebidensya sa pagsasagawa ng trabaho bilang bahagi ng pagpapatibay ng pananagutan at integridad na naturang independent body. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.